kinakailangan pala ang mga anak ng Diyos ay handa. Ang kinakailangan din pala ang mga anak ng Diyos ay preparado. Kinakailangan tayong mga anak ng Diyos mayroong talino kung papaano natin sasagupain, haharapin ang mga bagay nito. Because if not, you will find yourself a victim of this, what we call the prevalent spirit, the spirit of deception. So pag-uusapan po natin ngayon ito, mga kapatid ko. Okay? So sabi po kasi ng Biblia, sabi ko nga sa inyo kanina, this will all happen because it is already, we are living already in the last days. Nandito na tayo sa mga huling panahon. Okay? Did you know na ito pong this spirit of deception na ito ay nag-umpisa sa panahon pa lang ng mga apostol. But sabi ng salita ng Diyos, as the day will go by, okay, habang papalapit na papalapit tayo doon sa huling araw sa mundong ito, lalong patindi ng patindi at paparami ng parami ang lahat ng mga demonic spirit na ito. Particularly the spirit of deception. Okay? Now, pagka sinabi po nating spirit of deception, I do believe na tatandaan ninyo last month, I was preaching about what? That we are no longer fighting in a physical battle. Mabigat ang labanan natin yan. Spiritual battle. Sabi ko nga last time, ang buti pa ang physical battle, kapag ka persecuted ka physically, you tend to be united with each other. Nagpapalakasan kayo dahil pinapatay na kayo isa-isa. Ganon ang problema ng mga earlier Christian. Pero mas mabigat ang labanan natin ngayon because we are fighting in the spirit. When you are fighting in the spirit, hindi mo alam na ikaw biktima ka na pala, hulog ka na. When you are fighting in the spirit, yung katabi mo, akala mo mainit na nagpupuri, yung pala, she or he is about to give up his faith or her faith. Okay? Kaya marami po tayong dapat pag-usapan because the spirit of deception is a kind of spirit so strong, okay, na kinakailangan nating maunawaan. Hindi po ito simpleng bagay. This is a no-joke matter. This is a very serious issue that we need to know. Ang sabi po ni Paul sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, the Spirit clearly says that in the latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Ano po itong tinuturo itong katuruan na ito? Ito po ay nanggaling sa demonyo, bagamat ang nakikita natin at naririnig natin nagsasalita ay tao, pero ang kanilang itinuturo ay turo ng demonyo. Hindi po ako may sabi niyan. Ang sabi po yan ni Pablo, ang sabi ng salita ng Diyos. So, nakakatakot ang spirit of deception. Sapagkat once you hear that and swallowed it, patay. Okay? It's like swallowing a poison. Sapagkat ito ay katuruan daw ng demonyo. Kaya alam po ninyo, kung pag-aaralan po ninyo ang mga epistles ni Pablo, epistles ni Pedro, epistles ni John, yan kasi tatlo na yan ang pinakamaraming isinulat dito sa New Testament, most of them are warning us about the spirit of deception. That will happen in the last days. Most of them. Particularly, mga kapatid ko, si Pablo at saka si John. Okay? So, tingnan po natin, ang sabi ni Pablo kay Timothy, verse 2, such teaching came through hypocritical liars. Ito na yung mga nagsasalita, whose conscience have been seared as with a hot iron. Yung makapal na yung konsensya, hindi na sila, kaya sinabing seared as with hot iron. Alam po ninyo, nung araw, minsan hanggang ngayon ginagamit yan, kapag ka ang hayop po, sa panahon nila, may sugat, wala silang gamot para dyan, ang ginagawa nila, yan po ay sinusunog. Seared with hot iron. Para po maampat yung sugat, matuyo. Bagamat masakit ito pinapatay nito yung mga cells para hindi na po lumaganap pa yung bacteria. So ginagawa, it is being seared but by hot iron. Kaya lang ang mangyayari doon, kakapal yun, parang magkakaroon ng kalyo. Okay, pagtagal-tagal pagka gumaling. Ang sabi ni Pablo, ganito daw po ang mga nagtuturo, okay, ng mga maling katuruan. Ang sabi nito,
Sabi niya, para silang, ano na sila, makapal na, matibay na, wala na silang mga konsensya. Sa kanila, dito sa mga tao nagpipreach ng ganito, gusto lang nilang iligaw kasi gusto nilang makinabang sa'yo. They don't care about you. Gusto lang nila pakinabangan ka. Yung spirito naman na nasa kanila, ang gusto naman yan is to pull you out from God's perfect will in your life. Nais niyang hatakin ka, lalo na, tandaan natin, ang punto, ang purpose, o ang target, most particularly, ang target ng spirit of deception ay walang iba kundi mga mananampalataya. Sapagkat yung hindi mananampalataya, isib pa yun. So, kung ikaw, if you have accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, if you consider yourself as a child of God, then you are most probably a target of this spirit of deception. May mga anak ng Diyos ba rito ngayon? Okay? Kung meron dito, kayo po ay makinig mabuti. Okay? At ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Kinakailangan daw po tayong maging handa. Ito ang ating teksto. Okay? 1 John. Hindi po si Pablo ang ating teksto ngayon. Ang teksto natin ay galing kay John the Beloved. Okay? Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 1 to 3, hear this. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. When you hear about the name Antichrist, what comes in your mind? Si 666, tao, no? Na lilitaw dito sa ibabaw ng mundong ito, na magkukunwaring siya si Kristo, pero hindi pala siya. Later on, mabubuking ng mga Kristiyano na hindi pala siya si Kristo. Siya ay Antikristo. Yon ang kaisipan natin. Mali. Every time you hear the word Antichrist, it is about a spirit. It's not about a person. It's about the spirit. Kaya kung makikita po natin dito, Antichrist, this is the spirit of Antichrist. Now, tingnan natin kung ano ibig sabihin ng Antichrist muna. Medyo pag-aralan natin yung salitang Antikristo. The word Christ, alam na natin kung sino to. We know Jesus Christ is our Savior. We know Jesus Christ died for your sin and for my sin. We know Jesus Christ is the Son of God. Amen? But there's a word anti or anti, the prefix word anti. Ano ibig sabihin ng anti or anti? Ang ibig sabihin nito came from the word antagonist. Okay? It's a prefix word, anti. Ibig sabihin to, mga kapatid ko, it's opposed to. Okay? Yan ang ibig sabihin yun, or in opposition to, or in the place of. Okay? Ibig sabihin, pagka kinabit mo ngayon yung word na Antichrist, now you have a word, someone who is opposed or seeking to replace Christ in your life. Ito po ang Antikristo. Ibig sabihin, lahat ng may Kristo sa puso, because of the teaching that you're going to receive, because of the teaching na paniniwalaan ng isang mananampalataya, it will take out the Christ in you. Eventually, it will take the gift of salvation that God has given you sa buhay mong ito. Kaya delikado po. Kaya sabi ko sa inyo kanina, the spirit of deception is no laughing matter. It's not a joke. It's a serious matter that we need to address. That's the reason why, kaya po ngayon ako, binago ko po yung aking mensahe because marami po lumapit sa akin at mga nagtanong, Pastor, ano ba itong mga napapanood namin sa TokTik at saka sa YouTube? Bakit may nagpipreach ng ganito, ng ganyan? Okay? Kaya po pag-uusapan po natin yan. Handa na kayo? Okay? The spirit of Antichrist. So pagka sinabi po ninyong spirit of deception, you are talking about spirit of Antichrist. Okay? Sapagkat Antikristo, ibig sabihin yan, may bagay na babaguhin at bagay na guguluhin sa isip at puso ng isang mananampalataya. So, dahil pinag-uusapan muna natin dito ang Antikristo,
ang susunod na tanong, ano ba ang ginagawa ng isang antikristo? What do the Antichrist do? Gandang tanong, di ba? Para makita natin ano-ano bang ginagawa. Paano mo malalaman, itong mga taong ito, antikristo? Maganda. So that, alam po ninyo, kaya ako ginawa itong mensaheng ito, sabi ko nga, to make us prepare, to help us discern kung ang mga taong pinakikinggan ninyo, yung mga taong sinasamahan ninyo, yung mga taong pinaniniwalaan ninyo, ay antikristo ba o hindi? Now, wala pong sasabihin si pastor na dagdag dito, we're going to dig the Word of God. Okay? Titingnan po natin. Okay? So, the first thing na makikita natin dito, according to John, is that what Antichrist do is that they desert the church. Ibig sabihin, aalis sila ng church. Aalis sila mula dito sa tamang daan. Now, dahil sinabi ko po yan mga kapatid ko, did you know na lahat ng mga kulto, na leading cult leaders came from a real Christian church. For example, bigyan natin example na si Joseph Smith. Sino si Joseph Smith? Si Joseph Smith ang founder ng Mormonism. Yung Latter-day Saints, no? Yung nakita niyo malalaki yung mata at magaganda yung mga building nila. Okay? Siya yan. Siya po ay pinalaki sa isang Kristiyanong pamilya. Kaya lang, siya po ay naimpluwensyahan ng kanyang lolo na galit sa established Christian church. When he was influenced by his grandfather, then, tawag dito, he put up his own group. Si Charles Taze Russell, kung hindi kayo aware dito sa pangalan nito, siya po ang founder ng Jehovah's Witnesses. Siya po ay lumaki sa isang very strict Presbyterian church. His father and his mother is a devoted Christian. Okay? They are devoted Christian. And later on, makita po natin, he deserted the church and put up his own group. Sino nakakilala dito kay Apollo Kibuloy? Wala nakakakilala dito. Obviously, wala nakakakilala. Si Apollo Kibuloy po, mga kapatid ko, his father and mother started from Alliance Church. And then, they from being a member of the Alliance Church, Kristiyano ang grupo na yon. Okay? Lumipat po sila sa kanilang sa United Pentecostal Church, which is mga oneness. And then later on, naging pastor na doon si Kibuloy, and then nagtayo din siya later on ng sarili niyang grupo. Sino nakakilala dito kay Eli Soriano? Wala nang nakakilala din dito. Okay? Si Eli Soriano po, mga kapatid ko, kilala natin siya. Siya yung tawag dito, ang kasabihan nila, ang tawag nila rito, ang huling pantas. Dahil po, siya po ay nagtayo ng dating daan. Alam natin lahat yun. Okay? Siya po ay nag-umpisa sa isang evangelical church. And then later on, put up his own church. All of them, anong pagkapapare-pareho sa kanila? They all started from the right doctrine and then put up their own church later on. They are all deserters of a Christian family. Ano pa ang pagkakapareho na makikita natin sa kanila? Pare-pareho silang they think that they are what? They are the appointed one. Na sa kanila lang dumadaloy ang talino at kapangyarihan at Espiritu ng Diyos. That's why they were, kumbaga, so parang pump up to start up their own church. So makikita po natin, pare-pareho po, may pagkakapare-pareho sa kanila. So ito yung ginagawa ng mga antikristo. They are deserters. That's the reason why they will what? They will begin to convince you to desert what? Your church as well. Kaya mag-iingat po, okay? Ang sabi po ni John, look at this. These people left our churches, but they never really belong with us.
So maintindihan po ninyo mga kapatid ko, sa panahon pa lang ng mga disipulo, meron ng mga deserter, meron ng umaalis sa kanilang mga grupo. Dahil nagtatayo sila na sarili nilang grupo. Kaya sabi nila rito, they never really belong to us. Bakit niya nasabing hindi naman talaga bagay sila sa atin? Alam niyo kung bakit? Because sabi niya, otherwise they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong with us. So yung mga tawag dito, sabi ni John, hindi po si pastor nagsasalita rito, si John, yung mga umalis, sabi niya ganon, huwag niyo silang panghinayangan, hindi sila talaga para sa atin. Sabi po yon. When they left, it proved that they did not belong with us. So, mag-ingat po tayo sapagkat pagka may mga grupo, ang kanilang trabaho ay hataking ka at alisin ka sa church, esep-esep. Okay? Kasi itong ginagawa, according to John, itong ginagawa ng mga antichrist to take you out. Nasa pamilya ka na ng Diyos, ang gagawin nila, hahataking ka pa. Okay? At sasabihin nila, mali yung sinamahan mo. Magsasalita sila ng mga bagay na hindi maganda para ikaw ay ma-discourage sa pamilya mo. Ano pa ginagawa ng mga antikristo? Mga antikristo pa mga kapatid ko, ay basahin natin, sinabi naman dito, okay, ni Pablo. Sabi niya yun, okay, even from their own numbers, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So, ibig sabihin, mga kapatid ko, may mga Kristiyano ginagawa nila, they will, kumbaga, naghahatak sila. Tingnan mo, from their own number, men will arise and distort the truth in order to draw away. Pagka yan, may mga nagtuturo sa inyo, wag na matindihan niya, pumunta dyan. Dito ka na lang sa amin. Dito, teka muna. Ba't kinakailangan pumunta ako dyan kung pareho naman tayong Christian? Bakit kinakailangan pumunta ako dito kung pareho rin naman pala? Nakita nyo yung kaisipan dito? Ano ang pagkakaiba mo? Kung kapareho ka lang namin, ano ang pagkakaiba mo? Bakit kinakailangan kami pumunta sa'yo? Pero kung yan ay magsasalita na ng mga bagay na hindi maganda, gagawa na sila ng mga character assassination, may mga bagay silang mga pangit, sasabihin, laban doon sa pamilya mo, then, alam na this. Sabi mo nga sa katabi mo, maging matalino. Ayan. Maging matalino tayo. Ang ginagawa pa nila, pangalawa, okay? They will not only try to desert you, to take you away from your real doctrine, from your real family, from your real church. They will also try to make you deny Christ because these antichrists themselves deny Christ. Sila yung mga Kristiyano na mga tao na kiniklaim na sila ay Kristiyano, pero dinideny nila si Christ. Pero sasabihin nila, hindi, sasabihin nyo naman siguro, hindi naman siguro sila antikristo kasi naniniwala sila kay Kristo. Well, maaaring i-claim nila na naniniwala sila kay Kristo, but somehow, if you carefully listen to their words, they what? They distort the teaching of Christ. They begin to be more inconsistent sa sinasabi ng Biblia. Kaya huwag tayong basta-basta, tawag dito, magpapaniwala. Hindi porke ang isa ay nagsasalita ng praise the Lord at naniniwala kay Kristo, totoo na siya. Andiyan po ba kayo? Ito yung warning sa atin ni John. Ito yung kanyang warning. Kaya sabi ko po sa inyo, we're really living in a very dangerous time. Because hindi natin alam, once na binuksan mo lang ang iyong internet, nanood ka sa iyong Facebook, nakinig ka ng iyong TalkTik, naku po, lahat, i-feed sa iyo ni AI. Tama po ba? Kasi nakikita ni AI kung saan ka mahilig manood. Kung nakikita niya, nanonood ka parati ng mga preaching ng kung sino-sino, i-feed lahat sa iyo. Mag-ingat. Sapagkat alam ni AI ang iyong sikreto. So, if these people are really somehow, they are tricky, tandaan po natin, tricky ang mga tao na yan. They will tend to say things that you like to hear. Like, praise God, napakabuti ng Panginoon, nagpapagaling ang Diyos. All this, what we call Christian jargons.
Mga words na masasabi nating mga totoong Kristiyano lang ang nagsasabi nito. Mag-ingat. Because, alam niyo ba yung clickbait? Okay? Okay? Para ma-clickbait ka, okay, magandang bagay mo nang ipapakita nila para mahalina ka. Once you click, you're baited. Ganyan ang ginagawa nila. Para namang harmless dahil, ganyan, pinagpe-pray lang naman nila ako, ganito, ganyan. Okay? Yes, of course. These people will give you what you want. Because why? Because ikaw ay kanilang hinahatak. Hindi nila basta-basta titirahin at hindi nila basta-basta i-oppose ka. No. Pagka ganun ang ginawa nila, alam ng Kristiyano, teka muna, ang tendency, lalayo tayo. Gagawin nila rito, talagang mapanghalina sila. Okay? Nakita niyo ba? Lumapit si Adan at si Eva doon sa puno. Naku, napunta na tayo doon sa Eva at sa Adan, tsaka sa puno. Alam na yung pinag-uusapan. Okay? Pero iba, wag kayong mag-alala. Iba yung sasabihin ko. Maintindihan po natin, kung agad-agad lumabas si Satanas, bago nila tinitigan yung bunga, hindi sila makukumbinse. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, tinitigan ng babae yung bunga. Nung na-clickbait na si Eva. Gets? Sila sabi ko? Wow, ito pala yung pinagbaba. Wow. Biglang lumabas si Satanas. At nag-umpisa ng mag-sales talk. Huli. Anong ginawa nila kasi? Hindi muna sila tumitig. Lumapit muna sila. Kaya tandaan natin, huwag niyong itatry na subukan. Huwag mong subukan. Huwag niyong susubukan, mga kapatid ko. Sapagkat akala ninyo, harmless ang spirit of deception, nagkakamali kayo. Huwag niyo isipin. Tandaan natin, si Adan at si Eva, nasaan sila? Nasa presensya sila ng Diyos. Kaya hindi pwedeng sasabihin mo, spirit-filled ako, walang magagawa sa akin ng demonyo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Palakpakan mo natin ang Panginoon dyan. Because these people are really going to give what you want until na-clickbait ka na. Sabi ko nga po sa inyo, kung agad-agad lumabas si Satanas, ay nako, lalayo na kagad itong dalawa. Pero hindi. Lumapit sila yan. Huwag kayong lalapit at huwag niyong tititigan. May isaan tayo ng dyablo. Magaling ang spirit of deception. Tumitira sila sa pamamaraan na hindi mo alam, biktima ka na. Pangatlong ginagawa, okay, ng mga, tingnan po niya, sabi ng verse 3 ng ating teksto, okay, in 1 John chapter 4, verse 3. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist. So, they deny Christ. Ulitin ko, hindi ibig sabihin, hindi, nagsasalita naman sila, naniniwala sila kay Kristo. Naniniwala nga sila kay Kristo. Pero mayroon silang mga dinidistort sa teaching ni Jesus Christ, then they are Antichrist. Intindihan po ninyo, mga kapatid ko? It doesn't need to be parang galit sila kay Jesus Christ or they do not believe in Jesus Christ. No, it doesn't need to be to take one to become an Antichrist just to say that. Kinakailangang ikaw ay makita talaga na meron kang mga binabago sa mga katuroan ng ating Panginoon sa Kristo. Yan ang Antikristo. Okay? His teaching. Pangatlong ginagawa niya ng mga Antikristo. Ano unang ginagawa nila? They will what? They will desert, they will deny, and they will deceive. Puro di, para madali. They will deceive you. Because these people were deceived people, anong gagawin nila? They will deceive you. Because they believe sila sa sarili nila, kaya kinakailangan bumilib ka sa kanila. Etong, ingatan ninyo, alisin ninyo yung salitang bilib ako dyan. Ito ang mga nangyayari sa mga tao, okay, na nahuhulog sa spirit of deception.
Kasi ang gagawin nitong mga antikristo nito, pabibilibing ka nila. Hello? Pabibilibing ka talaga nila. Talaga lang kabilib-bilib. Mag-ingat po tayo. Because they will deceive you. Okay? Ang sabi, paano kanila pabibilibin? Si Jesus Christ, tinanong siya ng kanyang mga disipulo. Sabi niya, Lord, kailan ka darating? Paano namin malalaman na ikaw ay darating na? Sabi ni Jesus Christ, it's not for me to say that because yan ay trabaho ng Diyos Ama. Okay? Now, pero isisiguraduhin ko sa inyo na malalaman ninyong ako ay malapit nang dumating sapagkat mangyayari itong mga bagay nito. Isa sa mga mangyayari bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo, sinabi niya rito sa verse 4 at verse 5 ng Matthew chapter 24. Sabi po niya rito, watch out that no one deceived you. Now, Jesus Christ is now giving us a warning here. It's not only a warning for His disciples, but a warning for all of us, particularly us living in the last days. Sabi po rito, for many will come in my name, claiming I am the Christ. Okay? Napakarami na niyan. Yung iba ngayon, pinaghahanap na ng alagad ng batas. And will deceive many. Deceive, marami. Isipin nyo, may naniniwala. For false Christ and false prophet will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect. So, walang makakalusot. You don't even say, ako ay pastor, ako ay leader, ako ay malalim na sa Panginoon, ako ay matagal ng Kristiyano. Hindi mo pwedeng sabihin yan sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, Jesus Christ Himself is warning us that even the elect will be what? Will be deceived. Matindi ang spirit of deception. Now, let me make some clarification as well. Ang sabi po ni Jesus Christ dito, false prophet. You might say, hindi naman false pastor, hindi naman false teacher. No, false prophet stands for everybody. Sapagkat pagka sinabi pong prophet, okay, he speaks for God. Sa panahon nila Jesus Christ, dalawa lang ang tao, priest or high priest and prophet. Ano po yon? The prophet is the spokesperson of God, while the priest is the representative or the spokesperson of man towards God. Kaya pagka sinabing false prophet, it is anybody who speaks for God. Kaya sa panahon natin ngayon, maaring wala tayong propeta masyado, but for those people who speaks for God, they are represented here as false prophets. Am I making myself clear? Kaya wag niyo sabihin, hindi naman, pinanonood ko, hindi naman mga propeta, hindi naman mga mga pastor yun, tsaka mga leader ng church, mga ganito. Anybody falls from the same category. False prophet, anybody who claims themselves to be the man coming from God, that they speak coming from God, are in the same category as false prophets. Now, let's proceed. So, pag-iingatan natin ang ating mga sarili. Bakit? Sapagkat ang kanilang misyon is to deceive you. Hindi nila, ulitin ko, hindi nila i-deceive ang mga unbeliever because unbelievers are still deceived. Sapagkat may mga tao na hindi tumatanggap sa ating Panginoon Kristo because they wanted to be what? To maintain kung ano yung kanilang iniisip na tama. That's why they are deceived. Pero sino ang dinideceive ng spirit of deception? Tayong mga mananampalataya. Gagawin lahat ni Satanas ang lahat ng mga bagay para ikaw at ako ay mahatak at mawala sa kalooban ng Diyos. Sabi nga natin dito, mag-ingat tayo. Sabi ni Jesus Christ, watch out. Can you repeat after me? Watch out. Alam niyo ibig sabihin ng watch out? Maging mapagbantay. Okay? Maging parating gising at dilat. Okay? Ibig sabihin, kuidaw, mag-ingat, beware. Okay? Pinag-iingat tayo ng ating Panginoon sa Kristo rito. Why? Lalo na po sa panahon natin ngayon, we are being attacked by the spirit of deception in every areas of our lives. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, isang pindot lang yan. Babanatan ka na kagad ng spirit of deception. Okay? Minsan, okay, mga kaibigan mo pa magpapadala sa iyo nun. Tingnan mo nga to, panuorin mo to. Ikaw naman, panoorin ko nga. Okay?
So, ang tanong, sige, pastor, dinideceive pala tayo. Paano ka madideceive? Natandaan natin, minsan they can perform great miracles, ha? Talaga magiging kapanipaniwala. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kahit nakaka-perform sila ng miracles or signs and wonders, huwag ka kagad magpapaniwala. Bilang isang Kristiyano, it's not bad to seek knowledge, to seek new things. But make sure that you are not easily fooled. Make sure na ginagamit mo ang utak mo. Because if not, you will fall prey to this spirit of deception. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Importante ang ating pinag-uusapan ngayon. Sapagkat ang spirit of deception can show itself as harmless. Pero matindi ang ginagawa dito ng diablo sa atin. Hindi mo alam, ikaw ay naatake na. So paano mo malalamang ikaw ay inaatake na? What and how do they deceive Christian? Simple, isang word lang. Alam nyo, paano ka madideceive? The word is confusion. That Antichrist will begin to confuse you. Ibig sabihin, guguluhin niya ang mga bagay na nalalaman mo na sa salita ng Diyos. Guguluhin niya, magkakaroon ka ng, ano ba ito? Ano ba, nasaan ba? Sino ba ang tama? Bakit nagaganito? Di ba ganito yan? Did you know that confusion is one of the tool of or one of the weapon of warfare sa labanan. Confusion. Kaya po, naalala niyo ngayon may laban ang Ukraine at saka ang Russia, right? Nagkaroon din ng away ang Palestine at saka Israel. Tandaan po natin mga kapatid ko, there is a battle going on in the battleground, but kinakailangang manalo rin sila. Alam niyo kung saan? Sa battle of propaganda. So nagkakaroon sila, naglalagay sila ng mga fake news, disinformation para makarating ito sa mga mata at marinig ito ng mga taong nanonood sa paligid. Okay? Nagbibigay sila ng propaganda para pagka narinig ito ng kalaban, huy, natalo daw yung grupo natin doon sa ganon. So nagbibigay sila ng mga disinformation at saka propaganda, mga fake news para masira ang loob ng kabila. Did you know na natalo at nakuha ng communist China, naging communist ang China? You know why? Because of propaganda. Sila ay nagbibigay ng mga disinformation. Ibig sabihin ng disinformation, not the right information or lying information. Sa Tagalog, sa panahon natin, tawag natin doon mga fake news. Usong-uso po ngayon. Lalo pa ngayon, napakadaling gumawa ng fake news. Isang click mo lang, kalat na yan sa buong mundo. Ganun po katindi. Kaya habang tumatagal ang panahon, lalong patindi ng patindi ang spirit of deception. Mabigat po. Okay? So, makikita natin dito habang dumadami ito, okay, binalaan tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 14:33, for God is not the author of confusion, but peace. Okay, but of peace as in all churches of the saints. So, paano mo malalaman na ikaw ay inaatake na ng spirit of deception? Pagka nako-confuse ka na. Pagka hindi mo malaman kung ano na ang totoo. Sino ang tama? Sino ang nagsasabi ng totoo? Kaya makikita po natin ngayon, sa panahon natin ngayon na marami na ang naguguluhan. Sino ba ang tama? Lalo na kapag ka nagpapakita na ng signs and wonders yung isa. Nakita nyo nga may nagsalita. Ang sabi niya, lumilindol. Ang sabi ko lang, stop. Di mo stop. O, kita po ninyo. Gusto ko maunawaan po natin, marami magkiklaim ng ganyan. Alam ko kayo, hindi kagad kayo madadala dyan because you know better than that. You're much, much intelligent than those people who believe in that person. But, maaaring makita ni Satanas kung saan ka mahina. Maaaring pagdating doon, you are intelligent. Pero paano na pagka kinaibigan ka na?
Paano na pagka pinakitaan ka ng maganda? Diyan na makakapasok lahat. The spirit of confusion is so dangerous, mga kapatid ko. And ito ang nirelease itong espiritu na to, inirelease na ito ng dyablo sa maraming area. Okay? Actually, they are now lurking inside the church. Actually, sa panahon nila John, nila Peter, nila Paul, marami na ang naumalis sa kanila. That's the reason why kung carefully you will read the epistles of Paul, John, and Peter, magugulat ka. Parati nilang binabanggit yung the spirit of deception, yung deceiving spirit na yan, sapagkat marami sa kanila ang umalis. Alam niyo po ba kung sino-sino yung mga nakuha? Yung mga tao na naghahanap ng greater knowledge. At alam po ninyo kung sino sinasabi nila rito sa panahon nila Paul, nila John, at saka nila Peter, na itong mga grupo na ito na humahatak ng mga mananampalataya sa panahon nila, na marami ang nakuha sa kanila. Ito yung grupo ng mga Gnostics. Ang ibig sabihin ng Gnostics, mga kapatid ko, is mysterious knowledge. Ibig sabihin, malalaman mo lang yan pagka sumama ka sa kanila. Pero pag hindi ka sasama sa amin, wala kang mysterious knowledge. Yung iba, siyempre, gusto ko higher, gusto ko mas, gusto ko yung medyo talagang higit pa dito sa mga kasama ko rito. Gusto ko yan. So, ang gagawin ngayon nila, sasama sila, na clickbait sila. That's the reason why, okay, mag-iingat po tayo mga kapatid ko. Ulitin ko, there's nothing wrong seeking knowledge. But make sure that you are not easily fooled. Kung madali kang bulahin, madali kang paikutin, patay na. Yari tayo. Madideceive ka ngayon. Alam po ninyo, dyan magaling ang mga antikristo. Diba? Alam po ninyo, sa church natin, may mga umalis na. May mga naniwala dito sa, tawag dito na, pagka hindi na kami magpababaksin kasi may 666 daw. Malalagyan ka ng chip. Okay, may chip daw doon. Antika muna, paano magkakaroon ng chip yan? Kung banana chip pa yan, pwede. Corn chip kaya. Kasi alam po ninyo, hindi natin maalis. May mga Kristiyanong, ang hilig natin ay to seek the supernaturals. Gusto natin yung mga baka na may pinakita sa aking pangitain. Na naghinip ako ng ganito. Alam po ninyo mga kapatid ko, may mga panaginip talaga nangungusap pero wag tayong diyan. Kasi kadalasan sa pagsisik mo ng mga bagay na mga ganyang bagay, diyan ka nakukulto. Just remain in the, kumbaga, doon sa manatili ka doon sa natural. Never ever try to seek the mysterious revelation of God. Yung iba, hindi ko naman inaano dahil gusto natin malaman kung anong gagawin at mangyayari sa darating na future. At talaga naman, ang gusto lang itinuturo yung eschatology kung paano darating si 666 at paano darating gaano karami pagdating ni Jesus Christ. Tingnan muna, it's not really for us. Alam po ninyo ako, okay, I've been a student of the Bible, nag-aral ako, may master's degree ako, pero sasabihin ko po sa inyong katotohanan. Okay? Napakarami ko na nalaman na theory about John. But nothing is concrete yet. Meaning, huwag tayong mag-aksaya ng panahon dyan. Ang gusto lang ni Lord, manatili ka sa kalooban niya. That's plain and simple. You see? Minsan, tayo ang nagpapakonfuse sa sarili natin kung bakit naguguluhan tayo. Kasi we want to know everything. Ang utak natin gaganon lang. Gusto mo pasukan lahat ng Ayan, kita mo, tulala ka ngayon. Totoo po yan. Tama, mali. Tama. So, tandaan po natin, deception is so powerful. Kaya po binigyan tayo ng warning. Test every spirit. Balikan natin ang ating teksto. Sa verse 1, sabi po rito, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Hindi daw po tayo, tingnan nyo, do not believe every spirit.
Do not believe. Wag agad-agad sasakay sa bandwagon. Hindi porke sinasabing, ay viral siya. Ay marami na naniniwala sa kanya. Ito ngayon ang napaka-controversial niya. Hindi porke nakikita natin na marami ang naniniwala, sama ka. Ang sabi dito ni John, you do not believe right there and then. Kahit napaka-convincing niya. Do not believe every spirit. Meaning, you need to be discerning. Don't be gullible. Don't be naive. Don't be ignorant. Binigyan ka ng Panginoon ng wisdom, natural wisdom. Binigyan ka rin ng Panginoon kahit papano ng kaalaman sa Biblia. Partikular kung ikaw ay nakapag-LTC, marami ka ng alam lalo. So, wag kang papabola. Wag kang magpapadala. Wag. Do not believe every spirit. Ang sabi po rito. Ulitin ko, mga kapatid ko. Kasi, ang mga false prophet, ang mga false pastor, false teacher, they are quite convincing. They are quite convincing. Why? Bakit sila convincing? Because they will preach only the thing that you want. Kaya po yung mga preacher na tapat sa salita ng Diyos, hindi yan, compare mo sa ibang mga pastor, hindi yan pwedeng maging popular. Kasi alam niyo po, yung mga preacher na tapat sa salita ng Diyos, yung tugma, kung ano yung sinasabi ng Biblia, hindi ka bibili ba ng marami? Bakit? Sasabihin ng pastor na yon na tayo ay makasalanan. Ayaw ng mga tao marinig na sila ay makasalanan. Sasabihin ng totoong pastor, dahil yun ang sinasabi ng Biblia, na kinakailangang isurrender natin ng totoo ang ating buhay. Ayaw nila nagsusurrender. Ayaw nila ng responsibilidad. Magpagamit kayo, sumunod kayo, maging lingkod tayo ng Diyos. Ayaw nila nun. Pero kapag nakinig ka sa mga false prophets, sa mga false teachers and false pastor, ay mako, mag-enjoy ka. Kasi parati nilang maririnig ay puro mensahe ng pagpapala. Walang mensahe ng pagpapalo. So, kaya pagka nanonood ka ng TV, nanonood ka sa TalkTik, nanonood ka sa YouTube, ang sabi ni John, you put them into what? Put them into tests. Wag agad-agad bibilib. At saan mo ilalagay siya? Doon sa testing area. Wag mo kagad lulunukin anuman yung mga bagay na narinig mo na parang maganda, na parang gustong-gusto mo. Wag agad-agad. Wag agad-agad bibilib. Wag agad-agad bibilib. Tayo pa naman, may tendency pa naman tayo. Bibilib kagad tayo. Hoy, ang galing niya mag-pray kaysa sa pastor namin. Mas anointed siya kaysa sa pastor namin. Believe. Tama po ba? Because these people, kapag ikaw madali kang bumilib, you can easily be deceived. At kapag makikita mo, parating yun na lang ang kanyang sinasabi, bukang bibig niya yung mga tao na yun, patay na. Malalaglag na to. That's the reason why, mga kapatid ko, masyado rin ako maingat. Minsan sinasabi nila, bakit si pastor? Ba't hindi nag-invite na maraming mga Bakit? Nag-iingat ako. Sapagkat anything na papakain niya at sasabihin niya sa inyo, at pagka yan ay mali, okay? It's like a poison that can poison your mind and spirit. Ako, ginagawa ko yung the best ko para alagaan kayo, tumalino kayo sa salita ng Diyos, lumago kayo sa salita ng Diyos, tapos papabayaan ko lang ang isang tao na pakainin kayo para magkaroon kayo ng, kung mapakain kayo ng lason. Sino magpapakahirap? Sino magpapagaling? Sino mag-aayos? Siya? Hindi ako. Kasi ako ang pastor ninyo. Amen? Kaya po ako, ginagawa ko ngayon, nagpapakadalubhasa ako sa salita ng Diyos. Kaya ako nag-aaral mabuti. Hindi para sa akin. Kaya po ako nag-aaral para sa inyo. Kaya maraming area sa Biblia, kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, kaya pong sagutin ng Biblia sapagkat aral ako dyan. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, mag-iingat kayo. Kasi merong mga tao nagpipreach lang kasi maraming pwedeng ituro eh.
Madaling maging pastor. Tama po ba? Ito lang, kunin ko lang itong tatlo na to. Sabihin ko sa kanya, oy, pastor niyo ako ha. O, pwede nilang tawagin pastor. Wala naman pwede mag-ordain na pastor eh. Basta ang magsasabi lang, may maniniwala sa akin 2 o 3 tao eh. Pastor na. Delikado. Because handling the word of God, okay, by ignorant people can be deceiving. Meron nga po ako nabasa, sabi ng ganon, a small knowledge handled by ignorant people is dangerous because they will take it as big knowledge. Delikado. Kaya po, sabi ni John, sabi, do not believe agad-agad ha. Test them. Put them into test. Okay? At kinakailangan maunawaan mo kung paano mo itetest. Siguro tanong, sige pastor, hindi kami maniniwala. Ang tanong, pastor, ano naman yung testing? Paano namin itetest? Gandang tanong, no? Yan. Sasagutin ko yan. Okay. Paano bang mag-test ng spirit? 2 bagay para matest mo na siya ay sa Diyos o siya ay Antikristo. Siya ay may deceiving spirit. First thing that dapat nyo, ng mga nakangiti sa akin, ito na. Alright? Ito na nga. Para mo malalaman that they are deceivers. First, okay, are their words match the word of God in the Bible? Are there match ba? Tama ba yung kanilang sinasabi? Okay, una sa lahat, if these people are speaking of ignorance, malalaman mo na hindi na sila. Naalala ko, may pinakita sa akin si Sister Loy nyo, isang araw. Sabi niya ganon, okay, he was talking about sa that person, hindi ko na sasabihin ng pangalan, okay? Sabi niya ganon, baka naman yung puno, baka naman. Gumagamit siya ng word na baka naman. Siguro, may ganon siya salita, siguro. Or baka na-edit. Pagka ganoon ang salita ng isang nangangaral, okay, that person is a deceiving person. Because he doesn't know what he's talking about. Hindi pwedeng pagka nag-preach ka, sinasabi mo, baka naman, baka pwede, o pagka may mga baka, meron siyang mga siguro, mga ganon. Siguro naman. Pagka ganyan ang mga salita, mga kapatid ko, that person is speaking out of ignorance. Sapagkat kapag ikaw ay talagang totoong mangangaral, alam mo at affirmative ang sinasabi ng salita ng Diyos. That's the reason why many times you can hear me. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa Diyos ang papuri. Many times you can hear me taking the word from its original text. Bakit ko ginagawa yan? Para maintindihan ninyo na ang Biblia ay precise. Hindi pa pwedeng, baka na-edit. Baka ganito. Baka ganyan. Hindi pa pwedeng ganon. Una, kaya kita nyo ang sabi ni Peter, sabi po ni Peter, speaking about those people with having a deceiving spirit, sabi niya sa 1 Peter chapter 2:15, put to silence the ignorance of foolish men. Well, sasabihin mo, paano namin, pastor, lalagyan ba namin ng tape yung bibig ng tao na yun? Hindi, you cannot do that. But one thing you can do, push the off button. Huwag mo nang pakinggan yan. That's the way you will silence that person. Huwag mo nang pakinggan. Don't waste your time. Itong mga tao today will speak of ignorance. E tapos, sasabihin pa nila, ito, ang menti ito ni Pastor so-and-so, nakilala na ganito na ganyan. I don't care kung sino pa ang mentor niya. I don't care kung siya ay senior pastor or what. As long as ang kanyang or I don't care kung popular siya. As long kung ang kanyang tinuturo ay hindi tama at hindi akma, and he is just deceiving people, then, alam po niyo, galit na galit si Lord dyan. Same with me. Kasi alam ko ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng baluktutin ang salita ng Diyos. Amen? Malalaman mo rin, pagka ito ay akma, that person is not only speaking out of ignorance, that person is speaking out of context. Malalaman mo kasi na hindi siya, ang Biblia, pag nagpipreach, ang isang preacher, hindi pa pwedeng, baka ganito, siguro ganito, baka nagkamali lang, baka ito talagang ibig sabihin. Pagka gano'n ng ibig sabihin niya, yung taong yan, talagang walang alam sa Biblia.
Kasi, alam po ninyo, sa amin, sa hermeneutics, nagtuturo po ako ng hermeneutics at saka homiletics. Okay? Ang homiletics po, mga kapatid ko, is the science or the art of making a sermon. Gumagawa ka dyan ng exegesis. Ibig sabihin, pupunta ka sa original na panahon. Gagawa, titingnan mo kung bakit niya sinabi yan, ano ang problema ng mga panahon na yon, ano yung mga words na ginamit niya, exegesis po ang tawag dyan. And then you will go back to your time, ang tawag naman po doon ay interpretation. Kung bakit ko po sinasabi sa inyo yan, sapagkat para maintindihan natin na ang pagtuturo sa Biblia, kinakailangan precise. Hindi pa pwedeng, baka siguro ganito, baka na-edit lang, baka ganyan. Ibig sabihin niyan, that person is giving you confusion because his preaching, his message is not precise. Where the Word of God's given to us is always precise. Now, tingnan po natin, malinaw po sinasabi rito ng salita ng Diyos. Okay? Na hindi pa pwede, kinakailangan, naniniwala tayo doon sa konteksto. Para malaman mo kung ano ibig sabihin niyan, nagtuturo siya, baka naman ganito. Ang gawin niya, basahin niya yung buong context. Bakit sinabi yon ni Moses doon sa pangyayari doon sa kay Adan at kay Eva. Tinranslate pa niya yung puno bilang sex. Wow! Paano nangyari yun? Minali ang salita ng Diyos. And yet, kung ikaw ay, kung ikaw ay hindi maalam at nagagalingan ka lang sa Kanya, deceive ka na. Kaya sabi ni Pedro, put a stop, put them to silence. Huwag mo nang pakinggan yan. From now on, kahit may mairekomenda pa sa iyo ng mga kaibigan mo, minsan yung mga kaibigan natin, yan ang nagpapadala sa iyo ng mga basura. Eh sasabihin mo, hindi, pastor, Christian din yun. Eh yun, deceive nga eh. Malalaman mo. Okay? Kaya ano sabi ng salita ng Diyos dito? You take, these people are speaking out of context. Kaya ano sabi ni Pedro again? Kanina, 1 Peter, punta naman tayo sa 2 Peter, chapter 1, verse 20. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Hindi mo pwedeng it-interpret ang salita ng Diyos ng sarili mong interpretasyon. You need to interpret the Bible according to how it was understood by the general Bible scholars. Kaya sa mga nag-aaral ng mga seryosong Kristiyano, meron po tayong mga Bible commentaries, may mga Bible dictionaries because those were written by the general idea of Bible scholars. Hindi pa pwedeng maggagawa ka ng sarili mong interpretasyon. Kaya ang sabi ni Pedro, if these people are making self-personal interpretation like yung puno naging sex, tingnan muna, patay na tayo dyan. Yung magkakagusto lang ng mga ganong salita, yung mga nasa mundo. Tama? Sabi po ni Pedro, no prophecy of the Scripture. Wala daw na salita nakasulat sa Biblia ang magkakaroon dapat ng private interpretation. Amen? Palakpakan po natin ang Lord dyan. Maging matalino. So, yon, kinakailangan consistent siya para malaman mong siya ay ay tama nga sa ito kasi consistent siya sa salita ng Diyos. O, paano pa malalaman? Sabi ko sa inyo, dalawa. Una, kinakailangan consistent siya sa salita ng Diyos. Pangalawa, alam nyo i-background check mo yan. Kilalanin mo yan. Sirabiro mo yan. Kilalanin mo yan. Kung yung tao na yan, nakilala mo lang sa online. Kung ikaw ay nakikinig lang sa kanya, kahit sabihin natin, ay hindi, pastor siya ng ganito, ganyan. Bakit? Kilala mo ba siya mabuti? I-background check mo yan. See, if they are really committed to the body of Christ, if there are, kumbaga, tingnan ninyo, saan galing yan? Yung grupo niya, kung may grupo man siya, ano-ano yung resulta ng mga grupo nila? See to it na ayos siya sa body of Christ. Baka outcast yan. Hindi nyo alam. Bumilib ka na lang agad. Deceiving spirit yan, tandaan ninyo. We are talking about the spirit of deception. At kaya nga sinabing deceiving, kaya niyang mandinlang, kaya niyang manloko. Tandaan niyo po yan. Kaya po ang sabi ni John, these people left our churches, but they never really belong with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong
with us. Ibig sabihin, these people are not really inconsistent with what we believe. I-background check mo yan. I-background check mo ang buhay niya. I-background check mo yung karakter niya. I-background check mo yung kanyang way of life. Minsan, ipagpapalit mo siya sa pastor na nakasama mo sa habang panahon. Nakilalang kilala mo. Siya nakilala mo lang sa internet. Hindi mo alam yung kanyang background. Hindi mo alam kung ano siya. Oo, hindi perfecto ang pastor mo. Pero at least kilala mo siya kaysa sa nandun sa online. That's very true. Remember, we are talking about spirit of deception. Some people are just good in what? Tatago nila yung kanilang mga dapat itago. At alam po ninyo mga kapatid ko, since the time of pandemic, dumami na ang mga na-deceive sa body of Christ. Nakakalungkot man. Dumami na ang mga na-deceive, kaya dumami na rin ang mga churches. See to it. Kilalanin niyo yung lifestyle nila, routine nila, way of life nila. Okay? Baka naman sila po, mga kapatid ko, ayan o, tingnan po niyo sabi ni John. And this is the commandment, we must believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another. Ano ba itong mga taong ito? May fruits of the Spirit ba sila? Check their character. Baka sila, mga outcast sila ng ibang churches din. Just as He commanded us, those who obey God's commandment. Kaya minsan, di ba sabi nila, ay, yung nagtuturo po na yun na yung viral ngayon, ano po siya, mentee po siya ng isang kilalang preacher na pagka nag-preach, talagang naniniwala, pati mga unbeliever, matindi yung mga hugot lines eh. Hindi ko na po sasabihin kung sino yung, kilala niyo naman kung sino yung sinasabi ko. Alam mo, sa totoo lang, yung mentor niya na nagme-mentor sa kanya, hindi rin ako bilib doon. Alam niyo kung bakit? Kasi sa tweet-tweet pagka nagsasalita siya, alam niyo parating napaka-bias niya sa mga kapwa Kristiyano sa loob ng church. Sasabihin niya, pagka nalaman niyo yung katabi ng sa loob ng church mo, ganyan ang gagawin niya. Para bang alam po ninyo, lahat ng mga miyembro sa loob ng church, masasama ugali. Pakinggan niyo mabuti, yung nagsasalita na yon. Parating ang masama, yung kapatid niya sa Panginoon. Kaya tuloy, nakakaisip tayo na ayoko na pumunta sa church kasi yung pinakikinggan kong pastor na to, parating ang masama yung kasama sa loob ng church eh. Oo, totoo, sa loob ng church may mga ganong tao ugali pero mas marami ang mababait sa loob ng church. Mas marami ang genuine kung magmahal sa loob ng church kesa sa labas. Amen? Yun po ang katotohanan doon. Kaya, again, mapagmatsyag, hindi porke viral, hindi porke sikat, pakikinggan ninyo at i-absorb nyo yung kanyang mga sinasabi. Maging kagaya tayo ng mga Bereans. Alam po niyo yung mga Bereans? Ano pong ginagawa nila? Tingnan po ninyo mga Bereans. Sabi po, now the Berean Jew, sabi niya ganon, were of more noble character than those in Thessalonica. For they received the message of with great eagerness, and examined the scripture every day to see if what Paul said was true. Si Pablo na to, ha? Yung nagtuturo sa kanila. Pablo na yan. And yet, anong ginagawa? Sinasaliksik nila ang salita ng Diyos para masigurado na nila na yung sinasabi at tinuturo sa kanila ni Pablo ay totoong tama. That's the right thing. Ang problema ngayon kung bakit maraming mga Kristiyano ang nadadaya at nagdi-deceive. Alam niyo kung bakit? Tamad at tamad. Magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia, umate ng Bible study, tamad at tamad. No wonder, madadaya tayo. Amen? Tingnan niyo yung mga Bereans. Pablo na yan, sabi niya, ano yung sinabi ni Pablo? Pinag-aralan natin, ano yung Bible study? Kaya pagka may Bible study rin kayo, aralin niyo sa loob ng bahay, yung sarili, aralin niyo. Aralin ninyo. Para hindi ka ma-deceive. Palakpakan po natin ang Diyos dyan. Okay? Kaya kinakailangan natin maunawaan yan. So, pagtatapos ko, bibigyan ko kayo ng simpleng advice. Okay? How will I avoid deception? Paano mo ma-avoid to? Advice lang naman to, mga kapatid ko. Pero itong advice na to ay napaka-importante sapagkat ito ang paraan para hindi ka kagad malaglag sa trap ng itong mga antichrist, mga false prophet na ito. First,
Guard your heart with all diligence. Guard your heart. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang kukunin nila ay yung puso mo. Bakit? Sapagkat nandyan nakaupo ang banal na espiritu. Every now and then, tatanggap ka ng basura mula sa mga basurang teaching, mula dito sa mga naririnig mo. Pinaliliit mo ang space ng banal na espiritu sa buhay mo. That's the reason why you have to guard your heart with all diligence. Sabi ng Proverbs 4:23. Tingnan mo na, mali yata yung Hindi ito yung Verse 23. Ang ibig sabihin, guard your heart. Yan po yung kasulat sa, mali yung yung verse na yan. Guard your heart with all diligence. Kinakailangan daw po na ang salita ng Diyos ay parati nating ilalagay so that we can guard our heart. Alagaan mo yung puso mo. Huwag mong baliwalain sapagkat iyan ang titirahin ng dyablo sa'yo. Second, advice. Una, you have to be careful, guard your heart. Second, continue to humble yourself before the Lord. Remember, lahat ng mga nalaglag sa panahon nila Pablo, nila Juan, at nila Pedro ay yung mga taong nagsisik ng higher knowledge, deeper knowledge, because these people looks at themselves as much, much stronger and better than my co-members ng church. They wanted to seek more. Pagka ikaw ay medyo tumataas na ang ating, alam po ninyo, mataas na ang paningin mo sa sarili mo, that you're better than the person sitting beside you. Deal with it right there and then. Pagka medyo lumalaki-laki na ng konti ulo, deal with it. Wag natin kinakailangan lumuhod na tayo sa Panginoon. Do not allow yourselves to linger in self-exaltation. Kinakailangan yan. Wag nating isipin na mas importante ka, mas talented ka kaysa sa katabi mo. Remember my preaching last week? In order to be great, in order to go up, you need to go down. The only way to be great is to become a servant. Sabi ko nga nung huli, naalala ko, if you want to be great, di ba? Being great is not because of the many servants you have, but how many people you serve. That's greatness. So yun po ang importante dito. Let's keep ourselves humble. Kapag ka umangat ka na at malaki na ang tingin mo sa iyong sarili, you're opening yourself to deception. The third advice, just keep it simple. Just keep it simple. Ang ibig ko sabihin dito, keep it simple. Ibig ko sabihin dito, kagaya ng sinabi ko kanina, na huwag na tayong masyadong magsikpa ng mga bagay na mga revelation, ng mga secret codes ng Biblia, ng mga bagay na talagang hindi naman inire-reveal ng salita ng Diyos, pero alam po niyo, sobrang sinisik mo yon. Wag na. Just keep it simple. Major on majors. Ibig ko sabihin, nakakilala ka sa Panginoon, alam mo ang mga basic ng salita ng Diyos, okay? At sabi ko nga kanina rin, ang gusto lang ng Diyos ay hindi alam mo ang maraming deeper knowledge ng Biblia. God doesn't care about it. Once we meet Jesus Christ face to face, He will ask about us is, namuhay ka ba ayon sa aking kalooban? That's the question that we have to answer, to address. Hindi yung, Lord, marami ako nalaman tungkol sa'yo. Hindi po yon, mga kapatid ko. Just keep it simple. Kung ano yung nalalaman mo, do it. Kung alam mong may panawagan sa iyo ang Panginoon, do it. Sabi po ng salita ng Diyos, tingnan po ninyo, ang sabi dito na po ako magtatapos. Sabi niya ni Pablo, ito ay kanyang paalala sa kanyang mga kapatiran sa mga Kristiyano sa Korinto. Sabi niya ganoon, "But I am afraid that as Eve was deceived by the serpent's cunning, your mind may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ." Sabi niya ganoon. Alam niyo, ito ang kinatatakot ko mga kapatid. Sabi niya ganoon. Kasi alam ko yung mga puso at isipan ninyo ay tapat. Dalisay kayo
sa Panginoon. Pero sabi niya, natatakot ako kasi sabi niya gano'n. Kasi pwede pa rin kayong ma-deceive. Kasi kung si Eva nga nasan si Eva? Nasa presensya ng Diyos. Nasa paraiso siya. Nasa kanya ng lahat, the best that this life can give. And yet nagnasa pa rin. Higher. That's the reason why. Please, keep it simple. Amen? Kung ano man yung nalalaman mo, ano na lang. And respect the authority of God's Word. Let us all stand up. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon Diyos. I pray that everybody listening, even those people listening online, and to my brothers and sisters in Lord GM Holland, I'm telling you, there are many voices vying for our attention now. There are people saying this and saying that. And many people are believing their words. Pero gusto ko po malaman natin dito, mga kapatid ko, that more than ever, in this time, we need to seek more spiritual discernment. You need to be very discerning because you don't know. Isang araw, matatalisod ka na lang. You're already deceived. Pagka may confusion ka na, naguguluhan ka na, senyas na yan, senyales na yan, na ikaw ay nadideceive. So you have to pray, you ask God, or you have to even ask your pastor. Okay? Para bigyan ka ng maayos na dapat pag-isipan. Sapagkat ulitin ko, kayang-kaya ng dyablo, isang pindot lang, kaya niya mag-input ng kung ano-anong basura sa utak natin until you will be confused. That's the power of spirit of deception. It can confuse your mind, your heart. It can even destroy your faith towards God. Let us all lift our hands together now. Hallelujah. Panginoon, sa oras pong ito, tulungan po mga Panginoon, turuan niyo kami, Panginoon, sa oras na ito. Give us that spiritual discernment. Give us more wisdom. Help us to be more, Lord, industrious in studying your word. Give us a heart to study your word, Lord. Lord, ayaw namin maging slothful, ayaw namin maging lazy, ayaw namin maging tamad, Panginoon. Sapagat, Lord, alam namin na ang pakikibakay sa Espiritu. Hinihiling ko, O Diyos, na sa oras na ito, habang nakataas ang aming kamay, tinataas namin ang aming buhay sa iyo. We know we cannot make it apart from you. That's why, Father God, I pray, hallelujah, to cover our minds. Give us a strong will, Lord God, to destroy every works of the enemy working in our lives. I give you glory and praises, Lord, today, because we know, hallelujah, that we are now prepared and we are anticipating any attacks of these deceiving spirits because of the wisdom of the Bible. Lord, we know that we are protected. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang sambahang ito, na patuloy kaming magtulungan, magtanggulan, magtaasan sa isa't isa. Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, hindi kami maagaw ng kaaway mula sa aming kinalalagyan. Lord, muli, sa iyo po ang papuri at kapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah.